Naging emosyonal ang pagtatagpo ni na Mary Jane Veloso at kanyang kaanak sa Correctional Institution for Women. Kasabay nito, may hiling din si Mary Jane kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., si Bernard Ferrer sa Sentro ng Balita, live. Angelique, nasa ilalim na sa booking procedures si Mary Jane Veloso sa loob ng Correctional Institution for Women. Kasabay nito, nanawagan din siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan siya ng clemency. Naging madamdamin ang pagtatagpo ni Mary Jane Veloso at kanyang mga anak sa loob ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Hindi naman napigilang tumakbo ng mga anak ni Mary Jane upang mahigpit siyang mayakap matapos ang 14 na taong makulong sa Indonesia. Pasalubong nila kay Mary Jane ang bouquet ng bulaklak. Kita sa kanya ang kasiyahan na muli niyang nakita ang kanyang pamilya. May apela rin siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Napakasaya po! Kami natin dito sa Bastana. Anong pakiusap mo sa Pangulo? Pakiusap mo sa Pangulo. Sana mabigyan niya natin. Inamin ng Department of Justice na maaring mapalaya si Mary Jane pero kailangan o kanila itong ipinaubayan na kay Pangulong Marcos Jr. That the moment Mary Jane Veloso is transferred here ang custody, she would be subjected to all laws, regulations, and processes of the Philippine government that are accorded to any and ordinary person deprived of liberty. Bubuo naman si Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ng board na mag-aaral sa pinagsilbihang sentensya ni Mary Jane sa Indonesia. Kaugnay ito ng posibilidad na mapalaya siya sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance o parole. In due time, we will be able to know if Mary Jane is qualified for GCTA. Has she served the minimum? So that will entitle her for parole. Kasabay nito, nasa ilalim na si Mary Jane sa booking procedure para naman ito sa 5 araw na quarantine. Susundan ito ng 55 araw na orientation, diagnostic evaluation at initial security classification alinsunod sa manual ng Bureau of Corrections para sa pagtanggap at pagkulong sa Persons Deprived of Liberty o PDL. Ilalagay si Mary Jane sa Reception and Diagnostic Center. Kapag natapos na ang quarantine period sa December 24, maaari nang dumalaw ang pamilya ni Mary Jane. Ililipat din si Mary Jane sa maximum security kapag natapos na ang mga kinakailangang proseso. Tiniyak naman ng Bucor sa pamilya ni Mary Jane na hindi siya ikukulong kasama ang kanyang illegal recruiter. Angelique, maayos na ang kondisyon ni Mary Jane matapos ang pagsama ng pakiramdam nito dahil naman sa matagal na biyahe mula Indonesia pauwi sa Pilipinas. Angelique? Okay, pag nailipat na siya, no, pagkatapos ng quarantine at ang pamilya ay maaring dumalaw, meron bang limit sa visitation ang mga kaanak niya? Angelique, yan yung ating hinihintay. Lalo't kanina, naging maluwag yung Bucor sa oras o length ng pananatili ng pamilya ni Mary Jane, lalo't naging konsiderasyon nila dito yung 14 na taon na hindi nga nakapiling ng pamilya ni Mary Jane yung kanilang kaanak. So yan yung ating aantabayanan, Angelique, sa yung pagpapatupad ng mga polisiya ng Bucor dito kay Mary Jane, lalo't nakakulong na siya dito sa CIW. Angelique? Okay, welcome back to Mary Jane. Maraming salamat, Bernard Ferrer.